Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang masigla. Hindi lahat ng kapangyarihan ay kailangang ipagsigawan. May mga lider na hindi kailangang maging sentro ng eksena upang maramdaman ang kanilang impluensya. May mga taong hindi kailangang magpahayag araw-araw upang kilalanin bilang makapangyarihan. Ganito inilalarawan ng marami si Sara Duterte. Ako po, si Inday Sara, a proud Davaoeña. Isang personalidad na bihirang magsalita ng walang dahilan, ngunit kapag kumilos, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Upang maunawaan kung paano siya naging katalino at kalakas, kailangang balikan hindi lamang ang kanyang posisyon, kundi ang proseso ng kanyang paghubog bilang leader. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Napakalaking tulong ito sa aming mga content creator. Salamat po. Mula pa lamang sa kanyang kabataan, malinaw na ang mundo ni Sara Duterte ay hindi karaniwan. Lumaki siya sa loob ng politika, sa isang kapaligirang puno ng tensyon, disiplina at mataas na inaasahan. Ngunit ang pagiging anak ng isang makapangyarihang figura ay hindi automatikong nangangahulugan ng lakas. Sa katunayan, madalas itong maging pabigat. Sa bawat kilos, may matang nakamasid. Sa bawat desisyon, may paghuhusga. Sa ganitong kalagayan nahubog ang kanyang pag-iisip, isang isip na natutong magsuri bago magsalita, magplano bago kumilos, at manahimik kapag kinakailangan. Ang katalinuhan ni Sara Duterte ay hindi palaging nasusukat sa akademikong tagumpay o sa husay sa talumpati. Ito ay makikita sa kanyang kakayahang magbasa ng sitwasyon at tumangkop sa pagbabago. Sa politika, ang sobrang emosyon ay kadalasang nagiging kahinaan. Sa kanyang estilo, malinaw ang pagpili ng rasyonal kaysa reaktibo. Kapag may krisis, hindi siya kilala sa dramatikong pahayag. Sa halip, mas inuuna niya ang aksyon kaysa salita. Isa sa mga unang napansin ng publiko sa kanyang pamumuno ay ang pagiging diretso. Walang paligoy-ligoy, walang labis na pagpapaliwanag. Para sa ilan, ito ay maaaring magmukhang kakulangan sa lambing. Ngunit sa larangan ng pamumuno, ito ay indikasyon ng isang lider na malinaw ang layunin. Ang malinaw na komunikasyon kahit maigsi ay tanda ng tiwala sa sariling desisyon. Ang lakas ni Sara Duterte ay hindi lamang nagmumula sa kanyang posisyon kundi sa paraan ng kanyang pagpapatupad ng autoridad. Hindi siya umaasa sa palakpakan o papuri ng madla. Sa halip, nakatuon siya sa resulta. Ang ganitong mindset ay bihira sa politikang madalas inuuna ang imahe kaysa epekto. Sa bawat patakarang ipinatutupad, malinaw ang mensahe. May direksyon at may paninindigan. Sa lokal na pamahalaan, ipinakita niya ang estilo ng pamumuno na mabilis at desidido. Kapag may problema, hindi siya nag-aantay ng mahabang konsultasyon bago kumilos. Ngunit hindi rin siya padalos-dalos. Ang kanyang mga hakbang ay madalas may kasamang paghahanda at malinaw na layunin. Ang ganitong balanse ng bilis at pag-iingat ay tanda ng praktikal na talino. Isa pang aspeto ng kanyang katalinuhan ay ang kakayahang tanggapin ang hindi popular na desisyon. Sa politika, madalas inuuna ng mga lider ang kasikatan. Ngunit may mga pagkakataong ang tama ay hindi palaging popular. Sa mga ganitong sitwasyon, ipinakita ni Sara Duterte ang kakayahang tumayo sa kanyang desisyon kahit may pagtutol. Ang ganitong uri ng lakas ng loob ay nagmumula sa kumpiyansa sa sariling paghusga. Hindi rin may kakaila ang papel ng disiplina sa kanyang pamumuno. Ang disiplina sa oras, sa pananalita at sa kilos ay malinaw na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi siya kilala sa pabigla-biglang pahayag sa social media. Sa halip, maingat ang kanyang mga sinasabi, alam ang epekto ng bawat salita. Sa isang panahon na ang isang maling pahayag ay maaaring magdulot ng malawakang kontrobersya, ang ganitong pag-iingat ay isang anyo ng katalinuhan. Ang kanyang lakas ay mas lalong nakikita sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng kritisismo. Bilang isang kilalang figura, hindi nawawala ang mga batikos at pagdududa. Ngunit sa halip na pumatol sa bawat puna, madalas niyang pinipiling ipakita ang sagot sa pamamagitan ng gawa. Ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kahinaan, kundi estratehiya. Sa pambansang antas, mas naging malinaw ang lawak ng kanyang impluensya. Dito, mas komplikado ang larangan, mas marami ang interes, at mas mabigat ang responsibilidad. Sa kabila nito, nanatili ang kanyang estilo. Hindi maingay, hindi palabida, ngunit epektibo. Ang kakayahang panatilihin ng sariling identidad sa gitna ng mas malaking entablado ay tanda ng matibay na karakter. Isa sa mga susi sa kanyang lakas ay ang malinaw na pagkilala sa sariling limitasyon at kakayahan.
Hindi niya ipinapakita na alam niya ang lahat. Sa halip, marunong siyang makinig at pumili ng tamang payo. Ang kakayahang tumanggap ng opinyon ng iba habang pinananatili ang huling desisyon ay isang mahalagang katangian ng matalinong leader. Sa usapin ng alyansa, ipinakita niya ang kakayahang makipagtrabaho kahit sa mga hindi ganap na kaalyado. Sa politika, ang kompromiso ay madalas kinakailangan, ngunit ang kompromiso ay hindi nangangahulugang pagsuko ng prinsipyo. Sa kanyang mga hakbang, makikita ang pagsisikap na panatilihin ang balanse sa pagitan ng pakikipagtulungan at paninindigan. Ang lakas ni Sara Duterte ay hindi rin hiwalay sa kanyang kakayahang magproyekto ng autoridad nang hindi gumagamit ang takot. Ang kanyang presensya ay sapat upang iparamdam ang seryosong pamumuno. Hindi kailangan ng sigaw o pagbabanta. Isang pahayag lamang, minsan ay isang tingin, ay sapat na upang ipakita na may kontrol siya sa sitwasyon. Mahalaga ring banggitin ang kanyang kakayahang mag-adjust sa pagbabago ng panahon. Ang politika ay hindi static. Ang mga issue ay nagbabago. Ang sentimiento ng publiko ay umiikot. Ang kakayahang magbasa ng direksyon ng panahon at umangkop dito ay isang mahalagang aspeto ng katalinuhan. Sa mga pagkakataong kinakailangan ng pagbabago ng estratehiya, ipinakita niya ang kahandaang mag-adjust nang hindi nawawala ang pangunahing layunin. Sa likod ng kanyang imahe bilang matigas na leader, naroon ang isang mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan. Alam niya na ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita sa harap ng kamera. Minsan, ito ay nasa likod ng mga tahimik na desisyon, sa mahabang paghahanda at sa maingat na pagpili ng oras. Ang kanyang kakayahang maghintay ay isa sa kanyang pinakamalalakas na sandata. Sa politika, ang padalos-dalos na aksyon ay madalas nagre-resulta sa pagkakamali. Ang kakayahang maghintay ng tamang sandali ay tanda ng strategic intelligence. Sa mga pagkakataong inaasahan ng publiko ang agarang reaksyon, pinipili niyang magmasid muna, magsuri at saka kumilos. Isa ring mahalagang bahagi ng kanyang lakas ay ang suporta ng masa. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatili ang tiwala ng malaking bahagi ng publiko. Ang ganitong tiwala ay hindi basta-basta nabubuo. Ito ay resulta ng konsistensya sa kilos at desisyon. Kapag ang sinasabi at ginagawa ng isang leader ay magkatugma, mas madaling makuha ang tiwala ng tao. Ang kanyang katalinuhan ay makikita rin sa paraan ng kanyang pagharap sa media. Hindi siya kilala sa paghabol ng atensyon. Sa halip, pinipili niya ang mga pagkakataong magsalita. Ang ganitong kontrol sa exposure ay mahalaga sa pagpapanatili ng kredibilidad. Kapag bihira kang magsalita, mas pinakikinggan ka. Sa kabuuan, ang lakas ni Sara Duterte ay hindi lamang produkto ng kanyang apelyido o posisyon. Ito ay bunga ng mahabang proseso ng pagkatuto, pag-angkop at pagdedesisyon. Ang kanyang katalinuhan ay makikita sa kanyang kakayahang magbasa ng tao, sitwasyon at panahon. Ang kanyang lakas ay makikita sa kanyang kakayahang tumayo sa kanyang desisyon kahit may pagtutol. Sa isang politikang puno ng ingay, ang kanyang katahimikan ay naging kakaibang puwersa. Sa isang larangang puno ng emosyon, ang kanyang rasyonalidad ay naging sandigan. At sa isang sistemang madalas inuuna ang imahe, ang kanyang focus sa resulta ang naging dahilan kung bakit nananatili siyang isa sa pinakamakapangyarihang figura sa bansa. Sa huli, ang tanong kung gaano siya katalino at kalakas ay hindi nasasagot sa isang pangungusap. Ito ay makikita sa kabuuan ng kanyang mga hakbang, sa konsistensya ng kanyang pamumuno at sa epekto ng kanyang mga desisyon. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita agad. Minsan ito ay unti-unting nararamdaman. At sa kaso ni Sara Duterte, ang kanyang impluwensya ay patuloy na nararamdaman. Tahimik, ngunit matibay, matalino at hindi basta-basta nawawala.